Marami bang job opportunities dito sa Netherlands? Inday, marami namang paraan, hindi lang yung pagjujowa. At hindi ka pwedeng hindi i-hire kasi transgender ka. Hindi pwedeng ganon. Walang ganong Good morning mga sesong! Welcome back to another vlog! Charing. So, ito nga pala, kagigising ko lang mga ses, ayan. So, ito nga pala yung ating fest lap pag gumigising tayo sa umaga. Since nagsasabon na ako, so, di ba, ang taray talaga ng sabon, walang chismis ang mukha, mga sis. Napaka-fresh pa din niya. So, tara maghilamos na ako mga sis, gamit ang ating Milky Turmeric Kojic Soap. Ayan. So, ito mga sis, yung ating sabon, di ba? Pero meron pa kasi ako dito na hindi ko nauubos. So, yun muna ang gamitin natin mga sis. Ito namang isa, ganun din siya, Milky Turmeric Kojic Soap. Ganito siya. Pero ito kasi full color, kasi ito yung may Himalayan salt. So, same lang sila ng base ingredients mga sis. Ang pinag-iba lang nito ay mayroon siyang Himalayan salt at syempre, secret ingredients, chismis, ganon. So, ito na mga sis, kailangan ko na maghilamos. Ang ginagawa ko kasi mga sis, naghihilamos muna ako ng mukha sa umaga. Ayan, basahin natin yung ating fest. Ganito. Tapos yung ating pasabon, di ba ganyan siya yung aking sabon, meron siyang itong oat milk, goat milk, at meron siyang honey, Himalayan salt, at meron din siyang natural kojic. Ayan. So ito mga sis, napakaganda niya as in. Walang chismis mga sis, hindi sa pagpo-promote ha, pero ang ganda ng sabon. Walang hapdi, walang pamumula, at walang pagbabalat ng muka. Hindi ka dito magbabalat ahas mga sis. Normal lang. Pero, mapipil mo talaga na yung skin mo nagbabago. Pumuputi yung mukha mo. Kasi itong mga sis ay brightening soap siya. Ibig sabihin, nakakaputi na, nakakaglow pa. So, yung kasing, pag sinabi kasing whitening lang, magpuputi ka lang siya mga sis, pero parang wala yung glow. Iba yung may glow na tinatawag. Ayan. Tsaka hindi ka ito mamumula sa araw at hindi mangingitim ang mukha mo pag naarawan ka. O, diba? Kasi naman mga sis, natural lang talaga to. Itong ating skincare, diba? Ganito ako mag-skincare mga sis. Diba noon, nakita nyo naman dito sa aking muka, dito sa noo ko na ang dami talagang white spot na nagbabakbak talaga siya mga sis. Tapos yung mukha, yung bakbak na parang puti siya na flakes, ganon. 'Di ba sa mga previous vlogs, kung nanonood tayo ng mga vlogs, ng mga vlog ko, ganun yung aking mukha. Ayan. So, ganito lang, i-massage nyo lang siya. Leave it for few minutes. Ganun. Kasi dati mga sis, 1 minute lang itong binababad ko or 30 seconds. Trinay kong mas mahaba. Ay, mas maganda pala siya. Ayan mga sis. Ang technique nito, siyempre, para mababad, pwede kayong mag-toothbrush muna, para nakababad siya. Pwede muna kayong mag-eme-eme, ganyan. Diba? Ito na din. Maghugasay sa kamay natin. Maganda talaga siya mga sis. Diba, mahilig ang mga Pilipino magpaputi? Oo. Mahirap naman kasi yung super brown tayo mga. Ako nga, diba, super brown talaga ang skin ko. Simulat nag-Europe ako. Pero noon talaga maputi ang skin ko mga sis. Mahilig ako magpaputi. Pero, ang OA naman ng puti na yun. Tsaka nakakaitim agad pag nasa ka na, under the sun. Pero, ito talaga mga sis. Tingnan nyo. Diba ang bongga niya? Ang taray talaga niya, no? Oh. Mag-glow ka talaga mga sis. Walang chismis itong sabon ko. At syempre mga sis, nagpadala tayo sa Pilipinas ng sabon. Alam nyo ba, yung pinadala ko sa Pinas, hindi pa siya nakakarating. At pinost ko lang sa aking Facebook account mga sis. Pagka-post ko sa Facebook account, marami na palang nag-aabang ng ating sabon sa Pilipinas na makarating. Dahil ang daming nag-PM sa akin at may kumuha ng maramihan. Sold out na kaagad yung ating sabon sa Pilipinas. Kasi actually mga sis, iaano ko yun sa Shopee natin. Pero wala pang Shopee, hindi pa nagagawa. Sold out na lahat ng pinadala ko mga sis. Bali 70 na sabon at 67. Parang ganon ayata na ganito. Yung salve natin. Yung ginagawa nating salve dun sa ating vlog mga sis. Ito yun. Ginagamit ko din siya. Napakaganda.
Hindi, sold out na lahat yun. Diyos ko, Lord. Gagawa tayo ng panibagong stocks. Gagawa ako ng madami para sa ating second round sa Pilipinas. At kapag bongga ulit ang ating sabon, ay maglalagay tayo sa Shopee, sa Lazada. Pero, ipapaproduce na natin sa Pilipinas. Para naman, syempre, hindi na ako ma-stress maggawa-gawa ng sabon. O, di ba? So, ayan mga sis, kung gusto nyong bumili, bumili na kayo ng ating sabon at i-visit nyo ang ating website, beautyessencenaturals.com, at piliin nyo ang Philippines. Nandun yung Philippine price at mga shipping. Tapos, ipaprocess na lang ng aking reseller sa Pilipinas. Ayan, o, di ba? Taray. Pungka siya mga sis. Murayta lang din ang ating sabon at ang ating mga salve. So, ito ay 8 euro mga sis. Ito, 8 euro ito dito. Yung sabon ko naman ay 7 euro. Pero mga seswang sa Pilipinas, ito ay nagkakahalaga ng 250 pesos ses. Ganon. O, diba? Pero maganda naman siya mga sis at mabigat na yung sabon natin. Malaki na siya. 140 grams na siya mga sis. Ganito o. O diba, ang taba na din niya. Sulit ka na dyan. Busog ka na dito, sis. Diyos ko, Lord. Bagay to sa kape kasi meron siyang oatmeal. Charing. Hindi yan cake, mga sis. Tangos ng ilong ko. Taray, bongga ng ilong pag ginaganon ko tumatangos. Charing. O diba, mga sis? Kasi ang sabon ko, after mong magamit mga sis, mafe-feel mo na talaga na maganda yung sabon kasi sa first wash mo pa lang mag-glow ka na. So ito yung aking mga salve. Pwedeng pang day cream, pang night cream, pwedeng pang moisturizer. Pero ang target kasi nito mga sis, yung mga may skin condition, lalo na yung may mga melasma, may mga tawag dito psoriasis, yung may mga skin condition, mga dandruff, mga sugat, ganyan. Burns, itchy, gano'n. Pero ako, ginagamit ko dito sa aking noo at nakakatulong talaga siya ng bongga kasi nga, di ba, may white spot dati ito. Tsaka meron na, pag pimples, mga sis, ang bilis matuyot ang pimples nyo. O, ganyan ang ating sariling product. Ito na ang aking skincare, mga sis. Hindi ako nag-i-skincare talaga ng kung ano-anong skincare. Hindi ako nagaganyan. Ngayon ko lang talaga naggaganito na kasi ito naman mga sis, 100% din naman siyang natural, organic. Gawa sa nettle plant, turmeric at basil. Wala siyang chemical. 100% organic siya, napakaganda niya sa skin. I-try nyo na to mga sis. Hindi ka to magsisisi mga sis. Nung try ko to, pero sinasabi ko na I must have. Ito na talaga yung gusto kong meron akong skincare na hindi pwedeng mawala, tsaka yung sabon. O di ba mga seswang? Pak! Maganda na tayo. Taray! O sige, tara mga sis, magkape na tayo. Ayan, ang fresh natin, di ba? Tingnan nyo, oh. Pak! Walang chismis mga sis ang mukha natin. Ay, namabindang talaga ako sa sabon ko tsaka sa cream mga sis. Kaya pala ang daming reviews, kaya pala ang daming nahuhumaling sa ating soap kasi maganda naman talaga siya. Di ba? Bongga ang ating soap. So, ganyan ang ating face lock mga sis. Tapos later on, kasi dinamihan ko ng kasi hindi pa naman ako lalabas, ganito. Para manuot sa aking face. Kasi later on, babawasan ko itong pagka-oily niya. Tapos, na ako. Most of the time, ako talaga, may foundation ako mga sis. Pero ngayon, halos hindi na ako nagpa-foundation kasi sabi ko wala namang eme yung mukha ko, hindi na ako magko-concealer. Tsaka bongga naman na siya, di ba? Charing lang. So ayan mga seswang, magkakape muna ako. At syempre, ito na ang ating panibagong mug. O, diba? Ito yung mug na binili natin noong pumunta tayo ng Alanya, Turkey. O, diba? May pakape dyan. So, ito yung aking gagamiting mug ngayon sa aking kape moments for today's video. So, syempre mga sis, for today's video ay pag-usapan natin kung ano nga ba. Sandali lang. Parang hindi naman kumulo itong kape. Parang hindi mainit. Kumulo ba? May pagkulo bang narinig? Parang wala. Bingi na ba ako mga sis? At hindi ko naririnig yung kulo ngayon ng kape.
Charot. So, ayan mga sis, pag-usapan natin kung marami bang job opportunities dito sa Netherlands or sa Europa para sa mga LGBT people or sa ating mga transgender. Ganon. So, actually mga sis, dito sa Netherlands, may law at may patakaran, ganon, ang Netherlands para sa mga LGBT people na dito ay nakakapagtrabaho ng pantay-pantay at pare-parehas lang, ganon. Doesn't matter kung anong gender mo. Pero, pagdating naman sa LGBT people, lalo na sa trans, ay malayang nakakapag-apply ng trabaho ang mga katulad natin mga seswang at walang diskriminasyon. 'Di ba? Walang ganon. So, hindi pwede kasi may against anti-discrimination law ang Netherlands na anti-discrimination against race, background, color, gender equality, parang ganon, gender expression. Hindi lang basta gender mga sis, marami nakakategorya siya. Gender identity, 'di ba? So, 'yun ang ating hanash. So, ayan mga sis, nakakapagtrabaho ng malaya dito sa Netherlands at hindi pwedeng i-discriminate ang mga katulad natin. Pero syempre mga sis, may mga things to consider. In general, pwede talaga, pwede kang magtrabaho, walang pipigil sa'yo at hindi ka pwedeng hindi i-hire kasi transgender ka. Hindi pwedeng ganon. Walang ganong chismis mga sis. So, bagong lahat, magkape muna tayo. Ang sarap ng pakape. So, ayan mga sis, dito sa lahat ng trabaho ko sa Europe, for example, nung nasa Dubai pa kasi ako, yung una kong entrada, agency lang talaga. Tapos, nung nakarating na ako sa bansa na yon, tinatapos ko yung kontrata ko in a respect dun sa employer ko. Tapos, naghahanap na ako ng ibang trabaho mga sis. Ganon ako nag-level up. Hindi lahat agency. Ngayon mga sis, di ba nakwento ko ng mga previous vlogs ko, nung nagmalta ako, hindi ako nag-apply ng employment agency, pero nag-apply ako directly sa employer. Nag-search lang ako mga sis. O di ba? Search lang ng search. Kasi mas maganda kung sarili mong lakad, kung sarili mong effort, ganun. Kasi makaiwas ka pa sa scam mga sis. Naman sa Netherlands, syempre, nung nakilala ko ang aking partner in life, nag-apply kami, o in-applyan niya ako ng spouse visa. So, pero meron akong visa that time or yung permit ko ng Malta mga sis. Ayan. Meron akong residence permit. Pero syempre, hindi ibig sabihin, pwede ka nang magtrabaho o pwede ka nang tumira sa Netherlands kung meron kang temporary residence permit sa ibang European country. Hindi ganun ang case mga sis. Kasi yung ID card mo sa isang European country, dun mo lang pwedeng gamitin sa employer na yon at dun sa bansa na yon. Pero dahil Schengen country siya at European Union, pwede ang free movement. Pwede nyo magamit yung ID card nyo to travel, pero hindi pwede to work. Nag-apply ako ng mga sis kasi, nag-apply kami ng, tawag dito, spouse permit ng jowa ko. So, ayan. Ayaw niya na akong bumalik sa aking lungga. So, sabi niya, dito ka na umaura. So, ayan. Ginawa naman niya ng paraan. So, hanggang sa nakakuha tayo ng 5 years validity ng spouse permit. So, itong spouse permit na to mga sis, ito yung residence permit mo dito na pwede kang magtrabaho kahit saan. O di ba? Kasi partner ka ng Dutch nationals. Walang restriction, walang limit ang iyong residence permit. Ayon. Pero paano naman kung hindi ako nagka-jowa? Gusto kong mag-Netherlands, gusto kong mag-Europe. Let's say, for example, ito ang country na gusto mo. Inday, marami namang paraan. Hindi lang yung pagjojowa. Based dun sa mga ibang Filipino people, maraming au pairs ang nag-au-pair dito. So, ayan ang kanilang stepping stone. Pero, kapag nag-au-pair ka kasi mga sis, wala na. After 1 year, alis ka na, maghanap ka na naman ng ibang host country at host family kasi 1 year lang yung au pair, exchange cultural program lang siya, ganon. At karamihan sa mga nag-au pair dito mga sis ay nagkakaroon ng jowa, nakakapangasawa dito, kaya nakakapag-stay sila. Pero, marami din sa kanila yung TNT dito kasi they prefer to stay. Nag-stay sila dito, hindi sila umaalis. So, syempre, TNT sila. So, ang kagandahan mga sis, pag TNT ka sa Netherlands, hindi sila nag-check dito. Kaya ang daming mga Pilipino dito na TNT as in. Napakadami.
So, madaming TNT mga sis tulad ng sabi ko at marami akong kilalang TNT. Ayan. So, papangalanan ko na siya ay si ring lang mga sis. Walang ganoon. So, ngayon mga sis, dito sa Netherlands, pwede kang magtrabaho dito sa Netherlands. Maraming trabaho mga sis, kaliwat ka na ng trabaho, walang problema sa trabaho. O di ba? Any moment, ang nagustuhan ko dito mga sis, yung pag nag-apply ka ng trabaho mo, pag nagustuhan ka at nagustuhan mo yung employer, both nagustuhan nyo ang isa't isa. Mag-submit ka na kaagad ng ID card, yung residence permit mo, at saka yung copy ng bank account mo. Tapos, pwede kang pumirma on the spot ng kontrata. Ganon kabilis. Wala maraming keme na sa Pilipinas, yung NBI, MA, ang dami talagang sandamakmak na requirements bago ka makapagsimula. Naghahanap ka ng trabaho para magkaroon ng pera, hindi, di ba sa Pinas? Pag maghanap ka ng trabaho, mamumuhunan ka muna sa pera before ka makapag-start ng trabaho mo. Nakakaloka. So, ito na mga sis, nung nag-apply ako ng mga work ko dito, ganun lang. Gusto ko yung work, ganun. Pero, honesty is the best policy ang aking eksena mga sis, ang atake ko. Kasi, sinasabi ko na kaagad na tayo ay transgender. Sinasabi ko na, meron po ba kayo ditong anti-discrimination cambular sa inyong company, ganyan, na ganito, kasi isa akong LGBT, I'm a trans, keme. Okay, sabi nila, wala namang problema. Tapos may mga company din na sasabihin na walang problema sa company natin, namin, ganyan-ganyan, pero you don't have to disclose to many people. Pag hindi naman tinatanong, wag mo nang sabihin. Pero pag tinanong, why not? Bakit mo naman ipagsisinungaling, di ba? So, ganun kasi ako mga sis. Hanggat hindi tinatanong, lalo na hindi naman halata na hindi naman tayo bardagol looks. Konting hawi ng buhok, konting hikaw, konting ganito lang. Hi. O, di ba? Bilat na. Ganon. So, hindi naman nahahalata mga sis. Kasi karamihan, hindi naman nahahalata na trans, ganon. So, wala silang idea. Alam nila babae ka. So, why? Bakit mo pa sasabihin, di ba? Bakit ganon? Kasi for your own safety na din. Dahil kahit gaano kaluwang, kahit gaano ka-free dito, siyempre mga sis, meron at meron pa ding mga tao na iba ang pag-iisip at hindi nila gusto yung mga ganong hanas. So, ayun mga sis, kapag dito sa Netherlands, o di ba, pag meron kang au pair, makakapagtrabaho ka dito, pero doon ka lang sa au pair. At isa pa mga sis, yung highly skilled worker. So, pag highly skilled worker ka mga sis, Diyos ko, merong sponsorship dito ng work permit, ng residence ID, ng highly skilled workers dito sa Netherlands. So, hindi basta skilled worker, hindi low skilled, kundi highly skilled. Ano yung mga highly skilled mga sis? Ito yung for example doctor, ito yung for example IT, ito yung for example nurse, caregiver, mga ganon. Engineers, ayan, napaka-in demand. Mga accounting, finance, marketing, yung mga ganon. Yan ang highly skilled dito sa Netherlands mga sis. Ay may sponsorship dito ng papel. So kung isa ka sa mga ganong posisyon na nabanggit, pwede ka mag-apply dito mga sis. Pero hindi basta apply. Kailangan yung pipiliin mong employer ay registered as recognized sponsor ng Immigration Department. Ayan. So, kung gusto nyo makita kung ano yung mga recognized sponsor mga sis, ay pumunta lang kayo sa website ng ind.nl. Andun lahat. Ayan ang official na Immigration Department na nag-i-issue ng residence card, nagpa-process ng application, lahat ng work permit dyan lang nanggagaling at dyan lang nagpa-process, wala nang iba mga sis. So, ganun kadali maghanap ng trabaho dito mga sis. Dito nga kahit wala kang experience. Kasi normally mga sis, ito sasabihin ko sa inyo ha, meron ka dapat minimum 3 years experience. Yan yung standard requirement ng European Union countries. Pero sa Netherlands mga sis, alam mo, hindi sila ganun ka-strict sa experience. Tatanungin ka lang, meron ka bang experience? Siyempre, advantage mo yun pag may experience ka. Pero, hindi nila tatanong na, sige, sa Pinas kasi, may experience ka, asan yung certificate, may ganito, ganyan. Dito mga sis, yung resume mo lang, nakalagay lang doon, babasahin lang nila, ay, meron kang experience, discuss mo nga, ganyan. Ganun lang. Pag wala ka namang experience, syempre, i-market mo yung sarili mo, kung paano ka adapt doon sa trabaho, paano ka nila i-hire kahit wala kang experience, ganon.
So, pagdating sa work mga sis, basta willing ka magtrabaho, hindi ka maarte, ganon, at gusto mo yung ina-applyan mo, madami ka talagang magiging trabaho dito. As in, hindi mahirap mag-apply ng trabaho. So, syempre, focus tayo dun sa aking eksena as a spouse permit mga sis, o di ba? Yung spouse permit kasi mga sis, pwede ako magtrabaho kahit saang partes ng Netherlands, kahit saang employer, pwede kang umalis anytime mo gusto. Dito naman sa Netherlands mga sis, kahit anong klase ng permit mo, kahit pa let's say 2 years ang kontrata mo or kahit gaano katagal yung kontrata mo, kung ayaw mo na sa trabaho, magbigay ka lang ng 1 month notice na resignation, pwede ka nang umalis ka agad, mag-transfer ka na sa ibang employer, ganun. Alam mo naman ng mga Pilipino, best in lipat sa trabaho. Ay, doon ako naiinis, alam niyo yun, yung tinulungan ka ng employer mo, mag-stick ka doon. Ako kasi mga sis, personally ha, sa mga experience ko, lahat ng employer ko na pinag-workan ko, nag stick talaga ako doon, tinatapos ko yung kontrata ko. Pag ayoko na, tapusin ko yung kontrata, mag inform na ako na ayoko na mag-work, ayoko na sa kanila, lilipat na ako, ganun. Pero hindi ko ginagawa yung lipat agad. So, tulad ng sabi ko mga sis, spouse permit, pwede ako magtrabaho kahit saan. Pwede rin ako sa kahit saang European country na magtrabaho gamit yung aking ID card na sa Netherlands na yung spouse permit as long as nakasama ko yung partner ko na lilipat sa isang European country. Ganon siya mga sis. Kasi di ba under sa kanya yung permit, so kailangan kasama mo siya na mag-work or mag-stay doon. Or kahit basta kasama mo siya sa address na naka-registered, pasok sa banga, pwede mong i-exchange yung residence card mo sa ibang European country kung bet mong ganun mag-work o di ba mga session. Pero ako masaya na ako sa Netherlands kasi maganda naman yung trabaho, maganda naman yung sahod ng Netherlands at ang ating next video mga ses ay i-discuss natin kung magkano nga ba yung sahod sa Netherlands. So for today's video, mga trabaho lang muna ang ating i-chismis para may content tayo sa sunod na vlog. Pero in fairness mga sis, maganda ang kalakaran ng sahod ng Netherlands, maganda ang trabaho, magaan ang trabaho. Yun ang natutunan ko dito mga sis na, di ba normally tayo, pag nag-work tayo, as in, galawan talaga, bonggang-bonggang pabilisan, yung parang padamihan ng gawa, o di ba yung pasikat, pa-impress ka. Dito hindi ganun pwede mga sis. Kung ano yung binigay na work sa'yo, yun ang gagawin mo. Tatapusin mo yun hanggang sa matapos ang duty mo. Chill ka lang, mag-relax ka, hindi ka pwedeng magpasikat, magpasiklab, ganun mga sis. Kasi dito, pag may increment or increase ng sahod mga sis, naka-general naman yan, Diyos ko Lord. Kahit ngay mga walang ginagawa, pag may national increase ng sahod, lahat mai-increasean, ganon. So, siguro ang pinag-iba na lang ay yung percentage na ibinibigay ng company per evaluation. So, kung masipag ka, ganon, siyempre may konting angat, may konting LL sa sahod mo, ganon, o diba? Pero, konti lang naman yung mga sis, so, diba? Chill ka na lang. Char. So, ito yung nagustuhan ko sa Europe mga sis bilang trans na nakakapag-work ako kahit saan, alam mo yun, malaya kaming nakakagalaw na walang humuhusga, na alam mo kasi sa Pilipinas, pag trans ka, di ba, parang ang hirap magtrabaho sa Pinas. Although, pwede ka namang mag-apply, ganun, pero andun pa din talaga yung diskriminasyon. Tapos, yung mga tao, di ba, tatawagin ka na, alam na nga na mahaba ang buhok mo at feminine ka na, sir, pa talaga, parang, saan nanggagaling yun? Siyempre, nire-respect natin yun. Naiintindihan ko. Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, mga ses, babae talaga ako mga ses, best in bra, lahat, babaihan talaga ang aura natin. Kasi di ba feminine naman tayo, kahit papano, kahit di naman. Charing. Diyos ko, hi sir, ganun talaga ang tawag nila. Kaya alam mo yung open country, ang Pilipinas, pero yung mga tao, pagdating sa mga ganitong usapin, close-minded pa rin talaga sila. Kaya walang angat mga sis. 'Di ba? Believe it or not, accept it or not, mahirap ang pag-angat sa Pilipinas pagdating sa mga ganitong usapin. Kasi ewan ko ba kung meron bang pumipigil na mag-isip ng maganda tungkol sa mga katulad namin or talagang ganun na talaga ang pag-iisip kasi iniisip nila nakakaiba. Alam mo 'yon, sa Netherlands mga sis or sa Europe, hindi sila ganito. Itatratuhin ka na talaga nilang napakaganda. At saka, para yung mga kolega ko, yung colleagues ko mga sis, alam na nila na trans ako. Kasi hindi ko talaga sinabi, 7 months na ako nag-work, hindi ko pa sinasabi. Kasi hindi naman tinatanong, tulad ng sabi ko, kung hindi naman concern, wag ka na mag-chismis, mag-eme. Hindi ka pabida, wag tayo mapabida mga sis. So, meron kasi kaming kakolega na lesbian siya. Inamin niya na lesbian siya.
doon sa isang kasamahan namin. So, yung isang kasamahan naman namin, chinika niya sa akin na, "Hoy, Trish," sabi niya, alam mo na ba na si ganito ay, lesbian daw siya, pero wag mong magchichika sa atin lang sa department natin. So, kinuha ko na yung moment, kasi nag-aantay ako ng perfect moment, mga sis, para sabihin sa kanila na, ganito nga ako, trans, eme. So, sinabi ko na sa kanila, hindi, na-surprise talaga sila at hindi nila ina-expect na, what? Really? Oh my God, hindi ko talaga napansin sa'yo kasi hindi nahahalata, sabi. Kahit yung the way ka magsalita is babae ang ano mo, atake. Ay, talaga, babae ang atake, ganon. So, ayun mga sis, nung nalaman nila, okay lang, walang nagbago, as in, tinanggap ka nila ng buong buo. Yung parang nakita kang genuine reaction nila na parang, "Hoy Tris," masaya sila na nakarinig mga sis, ganun. Tsaka, in-appreciate nila kung ano yung meron ako. Kung ano yung nakikita nila panlabas natin. In-appreciate talaga ng mga colleague namin yun. At mga Dutch ang colleagues ko, mga sis. Ayan. So, ayan mga seswang, dito sa Netherlands, hindi mahirap mag-apply kahit trans ka dito. O, di ba? Meron din mga ibang company na kapag, siyempre yung document natin, mga sis, yung real name ko doon talaga, kung ano yung pinanganak kong totoong pangalan ko, yun pa din yung pangalan ko, pati gender ko. Tapos, hindi talaga tugma sa panlabas nating itsura. So, pero, yung itsura ko na ngayon, yun yung nakalagay sa resume ko. Pero yung pangalan ko na Trisha, yun ang nilalagay ko normally. Tapos, pero sa document ko, syempre iba. So, kapag sinubmit ko na yun, kasi sinasabi ko na kaagad kasi ang document iba, ganun mga sis. Pero ang ginagamit kong pangalan, Trisha, sa mga resume, sa mga aura, kahit hindi pa siya officially legal, ganun. Pwede ka din magpalit dito mga sis ha, ng iyong pangalan, ng iyong gender, nang walang kahirap-hirap. Pero syempre, hindi ko pa siya kinoconsider kasi hindi ko pa ito hindi naman sa ayaw ko. O, kasi, di ba sa Pinas, meron tayong mga kabahayan, meron tayong mga lupa ganyan na binili din, tapos meron tayong mga insurance na nakapangalan sa totoong pangalan natin. So, ayan. At hindi nga ako Filipino nationals na mga sis. So, wala na akong Philippine passport na-renounce na natin yon. So, canceled na siya. Pero pwede ko naman siyang kunin any moment. So, yun nga mga sis, diba? So, Dutch passport na lang ang hawak ko ngayon. So, yun ang totoo kong pangalan. Pag binago ko kasi yung mga sis, hindi na sila magtugma ng aking Philippine identity. So, hindi muna sa ngayon, nakakahantay yan. Although gusto ko, pero hindi naman siya ka-priority. So, hindi ako nagmamadali para gawin yun. Masaya na ako kung anong meron ako ngayon. At masaya ako sa Dutch passport ko. Kasi, di ba, di hamak na mas okay to, mas maganda at ito na nga, di ba, security mo na siya na kahit saan ka pumunta, mag-travel, kahit saan ka magtrabaho. Dahil, napaka-powerful ng Dutch passport number 3. Most strong passport in the world. At ano siya, 190 countries na ang pwede naming matravel using your Dutch passport. O, di ba mga sis, ayaw mo nun? So, ayan mga seswang, ang ultimate advice ko sa ating mga kasisi. Ano mga ses, tawag dito, unahin ninyo kung ano yung mga importanteng bagay na unahin. So, marami sa ating mga transgenders, naka-sisters na inuuna ang papapaganda, inuuna ang ganito ganyan. Why not, di ba, kung afford mo naman. Pero kung napapaganda ka dahil sa peer pressure o dahil para makasabay ka sa uso, para makasabay ka sa itsura ng mga friends mo, or para makabangwit ka ng afam, ganun, which is wrong. So, siguro, siyempre buhay mo yan. Okay, it's your own choice. Sino ba naman ako para sabihin yan na wag or hindi, di ba? Pero ang aking advice, ultimate advice lang is, i-priority mo kung ano yung importante, lalo-lalo na para sa future. Kung nag-aaral ka ngayon, mag-aaral ka muna, iwas lande, isang tabi muna yung mga sis, kasi ang lande nakakaantay. Pero ang oras, hindi nag-aantayan para sa ating sariling future, di ba? So, i-focus ninyo kung ano yung mas mahalaga mga sis, kasi hindi nyo alam yung nag-aantay na future nyo na darating pa sa inyo. So, parang ako noon, hindi ako gupit, ano talaga ako noon, gupit lalaki ako na gupit maliit talaga. Pero pina-priority ko kasi yung mag-aral, tapos nung nasa ibang country ako, pina-priority ko yung magkaroon ng mga work experiences, ganun. Tapos hanggang sa dumating na lang yung moment na, ay, ito na yung moment ko, ganyan. So, siyempre, ginawa ko na kung ano yung makakapagpasaya sa akin. So, ito na, 'di ba mga sis? So, i-priority mo yung anong mas mahalaga para gumanda ang buhay mo mga sis, kano. So, ayan mga sis, sa paghahanap naman ng AFAM, make sure lang na naghahanap talaga kayo ng true love. Wala kayong hidden agenda. Kasi kung meron kayong hidden agenda mga sis, tumambling ka man, hindi yan magkatagumpay. Tandaan mo yan. So, ayan ang ating pa-advice mga sis. At kapag gusto mo mag-Europe,
na nasa Pilipinas ka ngayon, mag-ipon ka ng experience mo at least 3 years, ayusin mo muna yung buhay mo. Tapos, ayun, mag-try ka na mag-stepping stone sa ibang country or kung kaya mo naman mag-Europe na agad directly, why not? O, di ba? So, yan ang ating, yan ang masasabi ko sa ating mga kasisi, mga sis. So, wag mawalan ng pag-asa. Wag kayong susuko kasi I've been there, napagdaanan ko na rin yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. So, asan na ako ngayon, di ba? Hindi pa naman tayo ganun ka-successful. Pero masasabi ko na tagumpay ako sa buhay ko dahil nakamit ko yung gusto ko, nakuha ko yung mga gusto ko, at nandito ako sa buhay na gusto ko. So, para sa akin, tagumpay siya. Sa ibang tao kasi ang tagumpay yung marami kang pera, yung mayaman ka na, yung marami kang negosyo. Sa kanila yun kasi yun yung standard nila, yun yung gusto nila mangyari sa buhay nila. Eh ako kasi, meron tayong sarili-sariling kanya-kanya, di ba mga sis? So, ito yung buhay na gusto ko. So, ibig sabihin, napagtagumpayan ko yun. So, tagumpay ako sa lagay na yun. Ganems! So, ayan mga sis, that's all for today's vlog. At maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na to. Sisikapin ko nga pala mag-vlog at mag-upload ng bonggang-bongga mga sis. O, di ba? So, ayan mga sis, bye-bye na at meron akong work ngayon. Tama na ang talak at tayo na yung bibis na ako mag-work. So, ayan mga sis. At see you again on our next vlog sa ating mga pa-vlog kemi sa ating channel. So, ayan mga sis, thank you so much and see you again next time. Bye!